A blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message. My heart is so proud. My mind is so unfocused. I see the things you do through me as great things I have done. And now you gently bring me, then lovingly you take me and hold me as my Father, and mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you. And that's the part that burns in my heart, that keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk
get to our text sa hapong ito. And of course, we go back, mga kapatid, doon sa Hebrews chapter 6. No? Chapter 3 and verse 6. Hebrews 3, 6, and then 12 hanggang 14. Na kung saan we read the following verses. But Christ, as a son over his own house, and that's what we are. Whose house are we if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end? In verse 12, take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. But exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin, for we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. I'd like you to take note. Ang sabi po rito'y, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end. Ano po? At sabi rito, if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. You see, this quality should make us, should reveal what we are, anong mayroon tayo. Ang pinag-uusapan natin matapos ang ating celebration of 47th anniversary, how do we move forward to even many years ahead? Ano po? Moving forward. What we should have, how we should do, why we should keep on. Ano po? And this message does not just apply dito sa main church sa Tatalon. Everywhere, kahit ang mga congregations natin, mga outreaches natin, everywhere, all around the world, we should take hold of this. Paano tayo magkakaroon ng muling simulain at paano tayo uusad. Okay? Dalangin namin, aming Panginoon, aming Ama, ang iyo pong pagbubukas ng aming puso at isip upang ang iyong katotohanan, Panginoon, that your truth, Lord, be in us and be seen in us as your work, as church. Pag kami dumadalangin, Panginoon, ang iyong katotohanan ay maisabuhay po namin, hindi lamang po ito na ang ibig sabihin ay kaming mabuhay bilang mga individual, kundi mabuhay kami, Panginoon, bilang gawain mo. Kahit saan kami, Panginoon, naroroon. Kami man ay nasa Tatalon o kahit saan mang may lighthouse, maging ito man ay independent church na o mission man or outreach, ang iyong katotohanan ang dapat po ay nangunguna at kung saan kami matibay, Panginoon. So bless this, dear God, this truth to our hearts in Jesus' name. Amen. Thank you. You may please be seated. Now, sinimulan po natin na tingnan ang sulat ng ating Panginoon sa mga churches sa Asia Minor, which we will find doon sa book of Revelation chapter 2 and chapter 3. And may I suggest na sa ating pag-aaral o pagtanggap ng katotohanan ito, na tayo lahat ay basahin natin ang chapters 1, 2, and 3 ng book of Revelation. And don't complain na mahirap po kasing intindihin, Pastor. No, hindi po. Madali lang. Kaya nahihirapan ng maraming mga mananampalataya na magbasa, no, ng uri ng Bible na ginagamit natin ay sapagkat hindi naman kayo nasasanay magbasa. Alam niyo ba yon? Oo. Pero ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay may kasanayan. Di ba? Kaya nga ang tawag dyan sa eskwelahan ay pagsasanay. Kapag hindi ka sanay, talagang wala kang makasasanayan. Okay? Kaya ugaliin natin yan. Huwag lang tayong tumingin sa Bible kapag may preaching. Amen?
Amen ba? And I'd like to suggest this. Kasi alam nyo, tayo ugaling-ugali natin, yung mag-devotion tayo. Mag-devotion, yun ang gagawin natin. Sa totoo lang, ang ginagawa natin, meron kang halimbawa, daily bread, kung ano man, at yun ang pinagde-devotionan mo. Hindi mo pinagde-devotionan yung devotion book. Ang pinagde-devotionan ito. Okay? Kahit halimbawa, wala kang intention mag-devotion, magbasa ka ng Bible. Did you know that? Totoo yan. Kahit wala kang intention mag-devotion, ugaliin mong magbasa. You know why? Sapagkat madalas, mga kapatid, in the most unexpected times, when you go to the Word of God, you see some truth. Did you know that? So, hindi po lahat ng pagbabasa ng Bible pagdidevotion. At pag dito lang, nagbabasa tayo. Kahit anong bahagi. Minsan, nagbabasa lang tayo ng banal na kasulatan kapag meron kang hihilingin sa Panginoon. Hindi. Kahit wala kang hinihiling, magbabasa ka. Amen? Pag may sakit ka, nakahimlay ka, saka ka magbabasa. Sa kalakasan ng ating katawan, magbasa tayo. Did you know that? Ngayon pa naman, ang mga libro ng salita ng Diyos ay nasa mga cellphones, gadgets, and everything. Para maging open tayo lahat. Amen po ba? Oo. Alam niyo minsan, may mga ugali ang mga mananampalataya, yung mga sayings ba, mga insights. Ako may insights din ako Pero yung insights ko ay hindi pwede magpalit sa kahit na anong verse dito. Amen? Hindi pwedeng palitan. Minsan may mga magagaling mag-make up ng mga kung anong mga kombinasyon ng salita. Lalo na pag English. Okay? Gagamitin ko ano yung magagandang sabihin and everything. Well, hindi po tayo believe doon. God, kahit minsan ayaw natin, we need to take it. Tama ba? Andyan ba kayo? Right? Oo Alam niyo po ako, nasanay na ako na uminom ng kahit hindi matamis. Ito Oo. Ako, kaya kong uminom ng kape na mapait, na hindi mo lalagyan ng pantamis. Kaya ko yun. Okay? Kaya kong tanggapin yung mga maanghang na mga sipin mo Kailan ba yung kumain ako ng spaghetti? No? Pasta. Paglagay ko nung tabasco, nasobrahan. Hindi ko naman pwedeng ibalik dahil syempre, kasalanan ko yun Pinangatawanan ko na. Kinain ko. No? Tapos sabi ko, ang sarap ng pasta niyo. Nasobrahan nga lang yung lagay ko nung maanghang. Di ba? Ganun lang yan mga kapatid. Well, hindi lang yan ang aking mensahe. Pero yun nga, minsan tayo takot magbasa ng Revelation. Read. Amen? As in read. Okay. Now, in Revelation 1:9, ang sabi ng Panginoon, ni John, nagsusulat siya, I, John, who also am your brother and companion in tribulation and kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos. I was in the Spirit on the Lord's day and heard behind me a great voice as of a trumpet, saying, I am Alpha, Omega, the first and the last, and what thou seest, write in a book, and send it unto the 7 churches which are in Asia. Kaya ayun, 7 churches which are in Asia. Ano-ano yan? Efeso, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Okay? Huwag na nating tingnan kung ano yung ibig sabihin ng mga pangalan ng mga lugar. Meron kasi mga sumusobra sa pag-aaral, mas lalong pinalalim yung pag-aaral, lahat ng meaning ng pangalang kinuha, lalong hindi nakuha yung katotohanan. Okay? So, simple lang. Ano ang bilin ng Panginoon sa mga churches na ito? Well, unang-una, we appreciate, mga kapatid, na they were cited by the Lord for what they have. Works, labor, patience. You understand? Meron sila mga virtues. That's what they had.
Okay? And all of them were cited sa mga virtues na taglay nila. Yun ang tumutugon sa topic nating, what should we have? Amen? Kaya mga kapatid, maganda na sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, ay makita natin na mahalaga para sa ating bilang church ang mga virtues. Ayan, for example, sa Efeso, meron silang works, meron silang labor, meron silang patience, meron silang katangian that they could not bear evil, and they did not faint. Ang Smyrna, meron silang works, meron silang tribulation, pero matibay sila. Meron silang poverty. Okay? Pero, yan ay commendation sa kanila ng Panginoon na however they had poverty, ay meron silang magandang pagtugon sa poverty. Pergamos, meron silang works. Meron silang dwelling na kung saan ang kanilang kalalagyan o kanilang area ay hindi nagiging danger para sa kanila. Anong ibig sabihin yan? Tayo mga kapatid bilang mga churches will live in this world with all the influence around us. Pero kinakailangan ay hindi tayo nadadala ng agos. Yan ang ibig sabihin yan. Tama ba? Nung sinabi ng Panginoon sa kanila, I know where you dwell. And where you dwell, maraming mga fashion, maraming mga trend, maraming mga influence, maraming mga mindset, but we do not need to be carried away with those things. Amen? Nandyan ba kayo? So, hindi tayo nadadala. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, doon sa Pergamos, you hold fast my name, and you have not denied my faith. Thyatira, ganun din. They have works, they had patience, they had faith, they had charity, they had service, and they had this quality of not having problems even if they were last and not first. Okay? In Sardis, yung church doon, they had works, they had patience, they held fast the name of Christ, they did not defile their garments, they kept the word. Philadelphia, maganda, they had works, they had patience, they did not deny the name of Christ, and they kept His word. Laodicea, and however, itong Laodicea mga kapatid, ay napakatindi ng correction ng Panginoon sa kanila. But nevertheless, they had works. Ibig sabihin mga kapatid, ano man ang kalalagyan natin sa lipunan, ano man ang sitwasyon natin, our virtues should remain. Amen? That is what we should have. Okay? Mas mahalaga ang virtues according to the grace of God kahit anuman na mga material na bagay. Good? Mga kapatid, halimbawa yung awit kanina ni Jelly, Grace. No? Yung huling line noong awit na yan ay, how many times would I fall and you would pick me up? Okay? And how many times, at sabi ng awit na yan, ay sapagkat kahit how many times I fall, your grace is sufficient. Okay? But that is just one perspective of grace. Tandaan yan. Okay? While grace is given to us so that we might be delivered, okay? When we have been delivered, the grace of God remains in us so that we may not just be delivered, but that we may perform. Okay? So, hindi po natin pinagmamalakihan at pinasasalamatan ng Panginoon na ang kanyang biyaya ay sapat para tayo palagang pinipick up. Okay? That's just one action of grace. And when the grace of God picked us up, that's just once. Are you listening? But when that grace of God picked us up and delivered us, that grace remains in us so that we can live, we can be strong, and we can serve.
That is what grace is. Marami po mga writers, marami mga kung magandang magturo, maganda yung mga kombinasyon ng mga words. Subalit, the truth that should be appreciated is not the truth from the writers of the song, but from this truth. You know what I'm saying? Sapagkat marami magagandang umaawit and kahanga-hanga and you know what? Pero mga kapatid, we only can be very limited in our own words. This is not. Amen? Kung kaya nga, sabihin natin, itong mga churches na ito may katangian, hindi naman tayo sila eh. Fine. Hindi tayo ang Ephesus, hindi tayo ang Smyrna, hindi tayo ang Pergamos, hindi tayo ang Thyatira, hindi tayo ang Sardis, hindi tayo ang Philadelphia, at lalong hindi tayo ang Laodicea. But, we do not have an excuse to be worse than them. Why? Because all the warnings are given here. Amen? Mas alam natin ang dapat nakalalagyan and how we fare as churches sapagkat buo na ang lahat. Therefore, we have that more responsibility. Wow! Ulitin ko, we have that more responsibility, okay, to level up. Amen? Because this is complete. You see? Now, mga kapatid, let's go back. Tinapos natin kaninang umaga yung mensahe ng Panginoon sa church doon sa Ephesus. Bottom line, para mas madaling maintindihan, you learn to begin again when you fall. Right? Amen? Learn to begin again when you fall. Because in the grace of God, you can begin again. And we can. Good. But if we cannot remember when we fall and come back to being in terms with the Lord and forget our ways, then we can never begin again. Yun ang isang repercussion nun. Secondly, doon sa church of Smyrna, the Lord said, "Fear none of those things which you will suffer, and be faithful unto death." What faithfulness? Okay? Let me ask you, ano ba talaga ang sukat ng faithfulness? Can you think about it? Kung tatanungin kayo at sasabihin tayo, Mark, be faithful. Sabihin natin, Mike, be faithful. Okay? Sabihin natin, Alan, be faithful. Kung kayo ang sinasabihan ng be faithful, ano ang dating sa inyo? Merong katuwiran ng tao na ganito. O sige, Panginoon, narinig kita. But I can only be faithful up to my limits. Tama? Okay. And mind you, mga kapatid, ang limits natin ay masyadong relative. Correct? Ha? Ang limit natin masyadong relative. In fact, ayaw natin isagad ang ating limits. Alam niyo, nagpapasalamat ako kay attorney mo. Kasi, pagdating ko doon sa anlayo pala nito mo, sabi ko, akala ko yung Caloocan lang dito. Caloocan pala sa Bulacan. Ang layo naman ito. 4:00 na. Sabi ko, paano? Sabi ko yun, kahit naghanda si Brother Ray Kalingasan, hindi ko papayagan yun. Kaya pagdating ko doon, sinalubong ako ng mga general. Bishop, we're so glad. Sabi ko, pasensya na kayo, I need to go back. Pwede ba natin baguhin yung programa? Sige, Bishop, kayo na muna. Kami na muna. Ako na muna. Kaya nauna ako nagsalita. Sandali lang ako nagsalita. Tapos pag-akyat ng isang director general doon na paalam na ako. Sige, Bishop, okay na, ayos na. Takbo na kami ni Atty. Moses. Sabi ko sa kanya i-maximize mo na ang limit mo.
Ay, believe ako, kumbira. Saka ako naalala nung sinabi ko yun, na mga lawyer pala walang kaluluwa. Hindi, nagbibiro lang ako. Sober naman yan, hindi naman tamang analogy yan. Okay, biro lang po yun. Pero magaling magmaneho ito si Atty. Moses. Kaya sabi ko, pag kukuha kayo ng driver, yung lawyer. Anyway, be fearlessly faithful until He comes. Ganun lang yun. Okay? Why? Mga kapatid, ang tanong ko nga ito, ano ba talaga ang sukat ng katapatan? Palagi mga kapatid, ang sukat natin kung ano tayo, tayo rin. Hindi sukat ng Panginoon. Pero ang pinakasukat ng katapatan mga kapatid, ay yung nakita natin katapatan dito. Kasi ito yung pananampalataya, hindi naman tayo eh. Right? Okay? At kung ang pananampalataya ay pananampalataya, dapat ito ang sukatan. At lahat ng sukatan dito ng katapatan, lalo na kay Apostle Paul, katapatan hanggang wakas. Tama? So, huwag tayo maglalagay ng sang-ayon sa sukat na gusto natin. Yan ang sukat ng eklesiya. Alam niyo, pag Lunes, ako palaging naroon sa oras na Bicolandia. Manghang-mangha palagi yung mga host ng programang yan. At sasabihin, wow, grabe! Para bang ngayon lang naririnig yung ganong conviction sa mga churches. Okay? Yung bang sasabihin ko, dapat ang mga churches ay hindi lang napakikinggan sa loob ng mga wall, kundi sa labas. Sasabihin, wow, grabe! Sabi ko, wow talaga. Ano nangyari sa mga simbahan natin? Ang sukat natin, yung gusto lang natin. Ano na ba talaga ang sukat ng katapatan? Let it be, mga kapatid, na kapag katapatan ng pag-uusapan, ito ang pamantayan. Ang katapatang nakikita natin sa managing mananampalataya. Correct? Ano ba ang sukat ng katapatan ni Abraham? Of course. Kaya nga siya naging father of faith. Amen? Yan you say, Pastor, lumang tipa naman yun eh. Di ilagay natin kay Paul. Correct? At ang sukatan ng mga sinaunang mga mananampalataya ay ang katapatan ng Panginoon mismo. Correct? At lalo pa mga kapatid, yan ang uri ng katapatan na inihabilin sa atin. Be thou faithful unto death. Abay, mahirap gawin yan. As in, mahirap. Nagbibiro si Pastor Benny. Kausap yung mga ibang leaders. Okay? Sabi niyan ganyan, alam niyo, mahihirapan tayo na banggain ang SOGI bills. Kasi padami ng padami yan. Okay? Mabuti pa, hayaan na lang natin pumasa. Bishop, wag! Sabi, Congressman, wag! Hindi! Hayaan na natin pumasa para makita natin kung sino talaga magiging tapat sa katotohanan. Pag bumigay kayo, hindi kayo tapat. Nag-isip sila. Kinakailangan ba ganun ng katapatan? Sipin niyo, paano nga pag bumasa yun? Paano na lang? Di ba? Pinag-uusapan nga naman yung impact pag bumasa yung SOGI bills eh. Damay kayo mga magulang. Alam niyo ba yan? Damay ang eskwelahan natin. Damay ang mga opisina. Okay? Mabuti na lamang at alam natin ang ating pamantayan bilang isang institusyon ng eklesiya. Okay? Well, anyway, but hey, why don't we all be fearlessly faithful? And that until He comes. Amen? Kasi mga kapatid, ang lighthouse naman ay hindi mamamatay pag wala na ako. Tama, mali? Di ang pamantayan natin hanggang siya'y dumating. Amen? Wala nag-amen.
So be fearlessly faithful. Ikatlo, sa Thyatira. Ito ang sabi ng Panginoon sa kanila, Revelation 2:25. That which ye have already, hold fast till I come. Tagalogin nyo nga ng maayos. No? Ang bagay na nasa inyo na. Tama ba? Already. Which ye have already. Anong gagawin? Hold fast. Tanganang matibay hanggang sa aking pagbabalik. Sino sinabihan niya? Sinabi niya ba yan sa isang individual? Hindi. Kundi sa kapulungan ng mga mananampalataya. Amen? Andiyan kayo, ha? Ibig sabihin, tayo bilang eklesiya, bilang church, meron dapat tayong tinatanganan na nasa atin na. Correct. Ano ang premise nito? Basahin natin yung pinanggalingan in verse 24. But unto you I say, sabi niya sa verse 24, and unto the rest in Thyatira, as many as have not this doctrine, and which have not known the depths of Satan, as they speak, I will put upon you none other burden. Okay? Kayo, na mga hindi nadamay sa mga maling katuruan, kundi naging tapat. Okay? Ibig sabihin, mayroon kayong tinatanganan na nasa inyo na. Ang bilang ng Panginoon, kung ano yung nasa inyo na, ayun, hold fast till I come. Naintindihan niyo ba? Ito ang premise, mga kapatid. Sa karamihan ng mga miyembro, merong influence galing labas. Okay? At yung influence, yung mga sabi-sabi, yung mga tradisyon, they have crept in sa mga iba't ibang members ng church. But, some of them ay hindi naapektuhan nun. Ibig sabihin, may tinatanganan silang matibay na hindi nawawala sa kanila. Okay? So, ang sabi ng Panginoon, kayo na may nananatili sa inyo na tinatanganan, you hold fast to it till I come. Now, let me be very practical, mga kapatid. Makinig kayo maigi. Okay? Tayo ay hindi pare-parehong edad. Tama ba? Kahit anong gawin ko, hindi ko na alam yung marami mga bago ngayon. Correct? Hindi ko na alam yung lingwahe na mga ginagawa ngayon. Yung pabali-baliktad, wala na ako nun eh. Okay? Eh pag nag-uusap yung mga kabataan, hindi ko na rin maintindihan kung paano sila mag-usap. No. Yung mga luma na ngayon, lodi-lodi na yan eh. Oh, pero malayo eh. Okay? Ibig sabihin, mayroong mga bagay-bagay na nag-crept in kahit ito ay mga fad or fashion or language o mga kaparaanan. You know what I'm saying? Okay. Ito mga kapatid ay umaapekto sa buhay ng buong eklesiya. Iba na ang values system, mga pinagpapahalagahan ng iba't ibang henerasyon. Correct? Ha? Totoo naman, di ba? Okay. The danger there is this. Kapag sumobra na tayo sa mga kung ano-anong fads, pangungunahan tayo ng mga fads. But our doctrine is not according to fads. Okay? Kaya meron pa rin na natili mga kapatid sa mga churches na matibay na tinatanganan. And what the Lord is saying here, kayong mga hindi naapektuhan ng ano mga bago-bagong ganyan, that which you already have, you hold fast. Amen? Nandyan ba kayo? Hindi ko alam kung anong bagay-bagay na pwedeng ihalimbawa ngayon yan. Mindset, approach, language, okay?
damit, how you do things. Okay? So, ganun talaga yun eh. Hindi maaalis sapagkat ang isang church ay hindi naman isang tao at hindi na naman isang pamilya. Pero dapat may bagay tayo na nasa atin na natili at tinatanganan nating matibay. Amen? Okay? Kahit sa music, for example. Iba-iba na music ngayon, mga kapatid. No? Yung music natin nung araw, masyadong maraming doktrina sa music natin. Isipin mo. Di ba? Yun nga lang, ano ba yung sinasabi kong awit kanina? No? His eye is on the sparrow. Correct? Yan written yan ni, sino ba? Si Charles something. No? Baptist yun. His eye is on the sparrow. Abay, malalim. Malalim. Ngayon, yung mga awit yun, paulit-ulit lang. 7-11 ang ibig sabihin yan. Bakit? 7 beses mong uulitin, no? At sa ibabaw ng 7 beses, uulitin mo ulit ng 11, kaya 7-11. Kaya paulit-ulit ka. Okay? Pero yung mga paulit-ulit kumakanta, galit na galit sa paulit-ulit. Pero yung awit nila paulit-ulit. Naisip niyo ba yun? Di ba? Right? Pati lahat ng uulit-ulitin, babalik, uulit-ulitin. Ang daming beses uulit-ulitin. Pero kung sabi mo na paulit-ulit, maiinis sa'yo. Di ba? Anyway, hindi naman yun ang topic natin. Ibig sabihin, value what we already have until He returns. Because there are just some things that should be left valuable sa atin as ecclesia. Amen? Na hindi natin binibitawan. Na hindi natin inaalis. Okay? Na hindi natin tinatawaran sa existence. For example, no? Katatapos lang natin ng Lord's Supper, di ba? Right? Ang Lord's Supper ay isa sa mga ordinances na inihatid sa ecclesia. Ang sabi ni Paul, I have received of the Lord that which also I delivered unto you. So, nasa atin na. It's delivered to us. Kung kaya mga kapatid, dahil itong ordinances dito nasa atin na, pagpahalagahan natin. While there may be some members or people who would not value it, but we should teach them to value. Amen? And however, sometimes we face difficulties. Pero when we come to a decision to observe the Lord's Supper, then by all means, let's do it. Amen? Others may forgo. Pero we do not reduce our value system, but that which ye already have. Amen? The Apostle Paul, in 1 Corinthians chapter 15. Ang sabi niya, for I delivered to you the gospel which I preached to you. Ibig sabihin, nasa atin na rin ang gospel. Correct? And we have it. Ibig sabihin, we need to take hold of that gospel and take hold of it fast until He returns. Are you listening? Ngayon mga kapatid, many churches today do not even know what gospel is. You see, pati ba naman yung doctrine of soteriology, hindi na nila alam? Ngayon mga kapatid, alam niyo ba na meron na ngayon mga evangelical churches, no, na ayaw nilang tanggapin si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas lang. Bihira ka ako, ibang klase ito Oo. Dapat tanggapin lang po si Kristo bilang tagapagligtas. Hindi ng Panginoon. Ano yun? Ito manggot pa. At meron pa. Ang pagtanggap po kay Kristo, dapat general lang. Hindi personal. Sobra ka naman, pine-personal mo si Lord. Kako, anong klaseng gospel ito? Totoo yan, nangyayari yan. At kumakalat na yan sa maraming mga circles. Did you know that? At marami na rin yun,
Tanggap ng tanggap. Tanggap ng tanggap. Pero it's just a matter of receiving Christ, no? Outside the realization that there is the reality of hell and heaven. Tanggap lang. Can you imagine? Meron mga Baptist churches sa Amerika na hindi na pinag-uusapan ng impyerno. At hindi na rin pinag-uusapan ng langit. Success na lang. Can you imagine? Anong gospel yung tinanggap nila? Correct? Ito pa. Having then gifts. The Lord bestowed to us His gifts. And not just gifts for our salvation, but gifts so that we may minister. Correct? So it's in us, mga kapatid. Okay? Nasa atin na yung gifts na yan. So that we can be able to do something and to minister. Ngayon, mga kapatid, maraming mga churches ngayon na ang ginagawa nila, binabayar na lang yung iba para magtugtog. Kaya yung kanilang banda, hindi naman nila member yun. Yung kanilang choir, inuupahan nila para kumanta para sa kanila. Pati ang mga pastor nila, upahan din. Are you listening? Mga kapatid, we are not such. Amen? We are not such. Ito, as every man hath received the gift, nasa atin na, but that which ye have already. Ang sabi, okay, hold fast till I come. Kaya itong ating taglay, mga kapatid, magmula sa biyaya ng Panginoon, sa kanyang gospel, sa kanyang gifts, amen, ay tanganan natin ng matibay. O, naka-4G na ako. Gospel, grace, gifts, glory. O, di ba? Malapit na ako mag-5G. Tandaan niyan, ha? Dapat yan ay manatili sa atin bilang eklesiya. Amen ba? Okay. So, ito, pati mga kapatid, yung mga bagay na nasa atin, no? At nasa atin bilang mga kabigatan. Sino ba sa inyo ang walang kabigatan? Wala? Ako lang? Lahat tayo meron. Okay? Abi, ang sabi ni Apostle Paul, kahit saan ako pumunta, meron eh. Yan ang binilin sa akin eh. It's part of me. Okay? It's part of what I do. So, that which you have, I may have trials, but take hold of it in consideration that by those things, we are made strong. Amen? So mga kapatid, itong sinasabi ng Panginoon, dito sa church, sa Thyatira, that which ye have already, hold fast, and hold fast till I come. Make sense? Amen? Oh. Okay? So, value what you already have until He returns. Bigyan natin ng pagpapahalaga. Alam niyo, minsan may napapabayaan tayo. Eh di, i-rehearse ulit natin, balikan natin, at bigyan natin ng pagpapahalaga. Amen? Ganun lang po yan. At lahat tayo, dapat mayroong ganyang attitude dapat. Good? Soul winning is something that we should rehearse again. Winning people to Christ. Getting them stronger. Making them grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus is another. Amen? Okay. Itong bagay na we have these facilities so that we can be together. Let's value this. Otherwise, kung palagi tayong pa-online lang, naku, mga kapatid, baka masayang itong ating lugar. Tama?
Binigyan pa tayo ng Panginoon ng isang physical property. Abay, mga kapatid, hindi pa pwede na nakatiwangwang lang yan at pang-display lang. Nakikinig ba kayo? Number 4. Let's go to the church ng Sardis. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, remember therefore how thou hast received, heard, hold fast, and repent. Obserbahan nyo, kanina, that which you already have. Correct? Now, that may be material, that may be a physical possession, and for whatever we already have. Amen? Pero itong bagay na ito, remember therefore how thou hast received and heard and hold fast. Anong pagkakaiba? Think about it. Ano ang pagkakaiba? Now, let's go to the premise. Verse 2 ng chapter 3. Be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die. Pambihira. Kulang na nga ang naiiwan, handa pang mamatay. Bihira. Para mga matatanda na yata, na pag-iwanan na. Okay? And you know, about this time, itong mga churches ito, some of them have gone beyond 30 years already. Kasi it's already 92 AD. Nung magsimula yung mga churches na ito, mga 60s pa eh. Okay? Kaya medyo matatanda na mga churches ito, mga ito. At many of them have grown old. Okay? So, you be watchful. For I have not found thy works perfect before God. Remember therefore how thou hast received and heard and hold fast and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. So anong pagkakaiba kanina? Kanina, obviously, ang sinasabi, that which you already have. Possession mo na. Alam mo na. Nasa inyo na bilang eklesiya. Ito. Alam nyo, kanina binabanggit ko, ang pagkakaiba ng values or good values sa totoo at sa katotohanan. Nahalata niyo ba yung kanina? Okay? Ibig sabihin, mga kapatid, tayo, ang ating pinipreach, hindi lang yung bagay na totoo, kundi ang ating pinipreach ay katotohanan. Si Kristo ay hindi lamang totoo. Siya ay katotohanan. Okay? Pag tayo nagwi-witness, hindi lang natin ipinakikita kung ano ang totoo, kundi ipinahahayag natin ang katotohanan. Yan palagi yan. Imaginein mo, pinag-uusapan namin ni Attorney Mo kanina, sa isang korte, may magkatunggali. Okay? Ang sabi ng isa, ito po ang totoo. Ang sabi ng isa, hindi! Ito ang totoo. Anong gagawin ng huwes? Anong gagawin ng huwes? Babaling ba siya sa sinasabing totoo ng isa o totoo ng isa? Hindi. Sapagkat ang huwes, ang sabi ay ito. Kinakailangan ma-establish ang katotohanan. Correct? Nakuha niya? Kahit sa mga korte ng tao, ang talagang pinakamatayog ay katotohanan. Ganon din naman sa atin.
Okay? Ibig sabihin, no? Remember therefore how thou hast received and heard. And accordingly, may tinanggap tayo, may narinig tayo, may natutunan tayo. Correct? Tama ba? Okay. At sa bagay na ating natutunan, then we should hold fast. Good. Now, this is not simply a thing or material that is in possession. Ang sinasabi ng Panginoon dito ito, keep using what you have learned. Okay? Keep using the truth. Amen? Mga kapatid, no? Tayo'y pinagpapahalagahan natin ang bagay na mayroon tayo as a possession. Halimbawa, meron tayong sasakyan. Okay? Possession natin yan. Correct? Tama ba? Possession natin yan. At gusto nating imaneho ang ating sariling possession. Okay? Pero hindi palagi na ang ginagamit mo sa pagmamaneho mo ay yung sarili mong sasakyan. Tama. Ngayon, kung gagamit ka ng sasakyan ng iba, mga kapatid, ang i-apply mo doon kung ano yung natutunan mo. Do you understand? Ha? Halimbawa, si Atty. Moses, ang galing magmaneho. Kung sasakyan niya ang kanyang minamaneho kanina, okay, ayos lang yun. Sasakyan niya yun eh. Sasakyan ko minamaneho niya eh. Tama? Intindihan niyo ba sinasabi ko? Alam niyo, minsan hindi natin iniisip yung ganito. Para bang, sasakyan ko to, wag mong ganyanin. Kung sasakyan mo to, okay lang. Okay? Pero alam niyo, ang pinagtatanganan ko, kung ano yung kanyang natutunan. Tama? Hindi siya bibitaw sa kanyang natutunan. Anya ba kayo? You know the logic there? You know, amazingly, the Bible is experiential. The Bible is very logical. Okay? At ang ating buhay ay very logical. Huwag lang natin ipagmamalaki yung ating tinatanganang possession. Ang ating gamitin, mga kapatid, kung ano yung ating natutunan, regardless kung ano ang ating tinatanganan. Correct? Ha? Yan ang isang value na dapat mayroon tayo. Ibig sabihin, okay, alam niya tayo, mga kapatid, kung dito lang tayo, okay. Ayos. Kung dito ka nagsasalita, okay. Kung di ka kumakanta, okay. No? Kung dito ka nagmi-minister, okay. Kaso paglabas mo rito, ano gagawin mo? Hindi mo nadala kung ano yung nandito. Iba ka na sa labas. Naintindihan niyo? Yun ang ibig sabihin nito. That which you have learned, you use it. And you use it everywhere. Anywhere. So meron tayong consistency. Amen ba? Oo. Marami mga mananampalataya. Magaling tayo rito. Pero pag nasa ibang lugar na tayo, malayo na tayo. Hindi na tayo makilala. Correct? Hindi tayo ganun. If we are to move forward ahead, let's take this. And anywhere you go, use what you have learned. Amen? Alam niyo, ako nagpapasalamat ako kay Eric. Abay, si Eric, ano ba yan? Very proven na yan.
in many areas. At kinikwento niya sa akin kanina, Pastor, alam mo, parang nangyari sa akin yun, nangyari nung araw sa iyo. Because I had this time na bigla na lang may conflict kami ng may-ari ng kumpanya. Ang sabi ko lang kay Eric, wag mo silang babalikan in the fit of anger. That which you have, you put in practice wherever you go. Amen? Kayo mga professionals, huwag niyong ihubad yung inyong pananampalataya sa bihis ng professional. Amen? At kahit saan tayo pumunta. Merong mga artistahin tayo rito. Magaganda. Mga gwapo. But they have advanced to their ambitions. Do they still take hold of what they've learned? Andyan ba kayo? Pero ang ibig sabihin nito, keep using what you've learned. Value it. Amen? Alam niyo po mga kapatid, itong area na yan ay napaka-subtle niyan. Pag ang kausap mo na, mga matatayog, mga entitlements, iba na usapan. Correct? Kahapon lang may kausap kami. Okay? Kausap ko yung napaka-professional nitong chef na ito. No? Talagang mahilig siya magkwento. Naano nga ni Edwin eh. Medyo iba na. Balik tayo sa pinag-uusapan natin. Opo. Yeah, sige, okay, balik tayo. Ganun lang. So we take control of ourselves. Amen? You see? Kaya we hold fast to it. Okay? I hope you know what I'm saying. Continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. At hindi tayo umaalis, mga kapatid, sa pinakadaluyan ng ating learning. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect and thoroughly furnished unto all good works. Alam niyo, natatawa ako, Bong, doon sa ating Board of Trustees ng pamantasan because all the while na nag-uusap, palaging merong issue ang alumni with the pamantasan administration. And what I did, I requested for a meeting with the president of the institution. Ang sabi ko, ako lang ang pupunta. Hindi kasama ang board. So, nag-usap kami, and we became very acquainted with each other. Yung 3 taon na pinagtatalunan, na-solve sa isang upuan. Paano nangyari yun? Well, ito lang ang application. You see? Because you cannot use the things of this world. No? Na palaging ganyan. May kausap nga ako kanina Mas magulo kapag gagamitin mo ang letter, no? Kesa ang spirit. Because the letter kills, but the spirit gives life. You know what I'm saying? It is the spirit that we learn, not simply the letter. Amen? At tayo mga kapatid, bilang spiritual house, we should learn how the Spirit operates. Amen? Medyo, it might be na I am speaking overboard, pero palagi ko naintindihan niyo. Okay? Palagi ko naintindihan ninyo.
Hold fast to the form of sound words which thou hast heard of me in faith and love which is in Christ Jesus. You know, these are not just words. Ito'y healthy words. And these are not just healthy words. These are words in faith and love. Consider that. Because that is what we've learned. Amen? That is what we've learned. Anyway, siguro I will be winding up with this. To the church in Philadelphia. Again, ang kausap ng Panginoon ay church. At ang sabi ng Panginoon sa kanila, hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Pareho ang premise kanina. Hold fast kung anong meron ka. Tama? At ang sabi natin kanina, you take hold of what you have until He comes. Correct? Pero iba ito. Simply because of these words. Bakit po? Because we are not simply waiting for the coming of Christ. Hello? We're not. We are waiting for our crowns. Andyan ba kayo? Would you like to have a crown? I would like to have a crown for Lighthouse. Tama? Abay kung hindi mga kapatid, wag na tayong Bible quiz at merong first and second and third. Ganon din naman yun eh. Para sa atin, napakaganda na meron tayong citation or commendation how we have performed. Correct? Hindi masama magkaroon ng grading. Pero ito, ang sinasabi rito, because of what you have, you are already secure to have a reward. Andyan ba kayo? Halimbawa, binigay. Ito, kung ito ay pagpapahalagahan mo, at ito ay gagamitin mo as a good steward, you are already secure of a reward. Are you listening? Ha? Parang talents lang yan. Binigyan ng Panginoon yung mga stewards. Yung isa-isa, okay? Tapos merong 2, merong 5, merong 10. You remember? Okay. Lahat ay na-double nila yung kanilang binigay sa kanila. Pero yung isa, itinago doon sa ilalim ng lupa. Okay? Ang prinsipyo ay ito. Binigyan kita ng isang bagay at yung ibinigay ko sa iyo ay matibay, no? Matibay na isang pwede mong tanganan na kung gagamitin mo, may reward ka na. Sigurado ka na, walang masasayang sa binigay ko sa iyo. Okay? Pero kung hindi mo pagpapahalagahan, yung binigay ko sa iyo, mawawala pa. Do you realize what I'm saying? Ha? Ito. Hold fast that which you have. Otherwise, meron ka na sanang pagkakataon, no, to have a crown. Pero pag hindi mo pinanghawakan, mawawala lahat. Ibig sabihin, Pastor, hindi ako pupunta na langit. Hindi natin sinasabi yun. You will be there. Okay? But there would be just others who would be rewarded even more. Amen? Abay, para kay ano pa na tayo nagiging tapat? Are we being faithful for nothing? Amen? Are we saying this, that we should be such for nothing? Take hold of what you have with your dear life, ang sinasabi ng Panginoon. Until I return. So that, kulang ito, no man would take thy crown. So that what should have come to you
may not be given to others. Are you listening? Kanino sinabi ito? Sa church. Ibig sabihin, mga kapatid, we are already secure for something the Lord has given to us. Huwag tayong mapagal. Huwag tayong maging pabaya. Nasa atin na ang lahat ng bagay. No? Secure na ang ating rewards. It will never be in vain. Just take hold of it and hold fast. You see, ang sabi ni Paul kay Timothy, preach the word. Be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. And you might think, si pastor kasi napakahigpit. No. No. We do it for rewards. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears. And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned into fables. But watch thou in all things. Be watchful. Okay? Be aware. Make full proof of your ministry. Ang sabi ni Paul, kung ako, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. And so therefore, because I've done that, there is laid up for me a crown of righteousness. But that's not just for me. And not to me only, but unto all them also that love His appearing. You see, kung titignan natin mga kapatid, ang nilalaman ng lahat ng bilya ng Panginoon sa mga churches sa Revelation and apply the same to us, we will know better how to move forward. What we should have, how we should do, and how we should keep on. Amen? I do not intend to stay as a status quo. No. We have more opportunities ahead. And we have more in the grace of God. And I do so believe that. Amen? And not just for this year. Not just even for the 50th anniversary natin. If the Lord tarries is coming, sana sabay-sabay tayong, di ba, pagdating niya, no? Okay? But may all the lighthouse be ready for His return and not be ashamed at His coming. Let's move forward with all this. Amen? Let's stand and pray. Dear Heavenly Father, thank you. Thank you that we can have Thank you for this joining truth today's preached. The Pulpit. We hope you were greatly blessed by the preaching of God's Word. We would like you to have that personal experience of salvation by accepting the Lord Jesus Christ. And by doing this simple prayer, you can accept Christ in your heart. Our dear Lord and Heavenly Father, thank you for the opportunity of salvation. I know I do not have the capacity in me to save myself from the damnation of sin. I accept you as my personal Lord and Savior. In Jesus' name, amen. The Bible says, if you have prayed this prayer, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. And the Bible says, He that hath the Son hath life. If you would like to know more about the Bible, send us a message via Facebook at Lighthouse BBC FB page or via text message at 0928-522-2683. We'd like you to continue growing in Christ, so we invite you to join our coming together every Sunday at 9 in the morning and 4 o'clock in the afternoon. Also on Tuesdays and Thursdays at 7:30 in the evening. See you again for the next episode of The Pulpit. Thank you and God bless.